ng dagat ang kanyang pagpapatawad. May load ako. Ganun po ang ginawa ng Diyos sa atin. Kaya po, ingatan po natin yung kaligtasan yan. Magpatuloy po kayo kay mga bata. Siguro mga 10 taon pa, malalaki na to. Hindi na tayo kasya rito. At sa mga batang yan, maraming gagamitin ng Diyos. Maraming may mga aral dyan, mga awit, mga nananayaw. Baka naisin nyo hanggat kayo mga bata. Kaya kayo mga bata, hanggat bata kayo, sabi sa book of Jeremiah, o Ecclesiastes. Mga bata, kailangan turuan niya hanggat bata. Para paglaki niyan, hindi na siya miwalay sa Panginoon. Si Rito nagganais na huwag mahiwalay sa Diyos, sa Panginoon, tayo sa mga bata. At ganoon din mga tanda. Amen. Huwag natin pakanaisin. Wala lang tayong bigas, wala lang tayong ulam, ayaw natin sumumba, ayaw natin magpasalamat. Hindi po ganoon. Kung dumanas na napakaraming pagsugod sa loob, halos 35 years. Hindi lang ata 35 years na ako Kristiyano. No, tanda na ako. Senior na po ako, hindi ko pwede nahihiya yun. Pero alam niyo ba, sa Bible sinasabi, wala pong matanda. Wala pong matanda si Kuya Wina. Wala matanda sa anak ng Diyos. Ang sabi sa Bible sa Genesis, as a Revelation, ang matandang dragon na si Satanas. Yun yung matanda. Na dumadaya sa buong sanlibutan sa inyo at sa akin. Amen? Sabihin sa'yo, matanda ka na, wala ka na. Tutuwa ka sa binis, nagkakatuwa kami. Ano? Sabi sa edad ko ito, nabalik ko sa ministry. At ang kinakanta ko, mga Hillsong Planet Shake, kasi tatawanan po yung mga matatanda, sila Bisha. O siya, sample. Sa akin. Do you know? Pero inawit ko nga, nothing is impossible when you put your trust in God. Yun po yung mga panahon ng 1980s. Yung kanta niya kay Nabini. Kaya tawanan sila ng tawanan, expect na nila. Kakanta ako kay ng Planet Shaker eh. Yung tinanta ko yung mga old song eh. Kaya walang matanda sa mga anak na Diyos. Walang matatanda. Tayo po'y bata, tayo po'y lulukso, tayo po'y lilipad. Tulad sa isang kabila, magpapanibag. Taasan ka man mga bata na gusto magsalita ng iba't ibang wika. And he shall, ito tatawa ko sa kaso na, baka nang sabihin mo, power na ito. Di kasama, and ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Ay mga bata, sabi sa Joel, book of Joel, in the last day I will pour out my spirit upon all flesh. All, walang matanda rito. At yung mga may edad, si Kuya Willie, ay kayong mananaginip ng mga panaginip. At yung mga bata ay tatakot kayo malalakas. Kaya pili ng Diyos yung mga bata, malalakas sila. Kami naman, na may mga senior na, kami po yung mananaginip ng mga panaginip. Huwag po kayo ito mananaginip sa bahay. Kayo natutulog na. Kasi marami sa mga simbahan ngayon, sila yung natutulog. Kaya nung kayo nato sa Piers, meron isang senior citizen doon na babae, natutulog. Inabot sa akin yung timbek, ako hindi ko pagpigil. Sabi ko, Hallelujah! Nakakulat matanda, yung po natutulog. Sila na yung matanda ba na nagiging makakita ko yung Panginoon. Ayun ba? At yun po yung mga sign na ang Panginoon sa Kristo ay muling magbabalik. O sino rito na naniniwala na ang Panginoon sa Kristo ay muling magbabalik? At sino ang babalik lang niya? Taas ang kabayan ng sabihin nila, Amen, ako yun. Amen. Kayo po at ako. Kayo manatili sa akin, sabi ng Panginoon na aking salita yung manatili sa inyo. Hingin ninyo ang lahat ng bagay. Ito'y pawang ipagkakaloob ko sa inyo. Amen. Ako po'y kami mag-asawa. Umingi kami ng bahay. Ang bahay po namin ay parang ganyan na, maliit lang siya. Maliit pa dyan. May mga bato sa bubong, may mga gulong. Ganun po ang buhay namin. Pag kinabukas at wala kami kakainin. Ngayon po, tignan niyo naman ang ginawa ng Diyos sa buhay namin. Mga anak ko nasa Hawaii, sa Canada. Isa pa alis ng paper na ito pagtang Canada. Po papapalang mararanasan din ninyo. Wala ko kami ang kalampo namin. Usot, makaluto lang ng pagkain. Ganun po ka. Wala akong nakikita. Ang alam ko lang, alam niyo ba? Ang alam ko lang noon, sumunod, umatin sa mga ganitong gawain, makinig.
At paniwala na sinasabi ng pastor. Sapagkat mga pastor po, inilagay ng Diyos yan dito para kayo pakainin ng bagay ng spiritual. O palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng Diyos. At yun po, naalala ko yung anak ko na nasa kanan. Malit pa ho yan. Dala-dala po yung kaldero. Sinasaingan ko yung dala-dala at bebenta sa junk shop. Ganun po. Uy, habol-habol ko yan. Palikurakot pagkasaingan. Alam ko ngayon naman. How? Pagka ko sa mga lunch. Bukas ng rep. Ang lalaki ng rep. Ay, talagang wow, ang ginawa sa akin ng Diyos. Reward. Yung pa isa. God is a rewarder. Tandaan nyo, nanay, marami yung edad ng pinayaman ng Diyos. Kahit tagapagbigay ganti ang Diyos. At yung mga panahon nito, nakita ko na nakasakay ako sa aeroplano. Hindi na yung aeroplano sa Cubao. No. Totoong aeroplano na ito, mapunta na doon sa Canada. Wow. 2 times po ako nakapunta ng Canada. Oh, di ba, ang ganda ng Diyos? Napakabuti ng Diyos. Napakaganda ng Diyos. Huwag ko kayo manghihimagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa takdang panahon kayo po'y magsisian kung hindi kayo maghihimagod. Mga bata, huwag kayo manghihimagod, ha? Kaya mga katanda, huwag kayo manghihimagod. Mga kadalagaan. Parang mga kadalagaan ka mga... Hindi sa inyo to, ha? O mga nanay. Huwag kayo manghihimagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon kayo magsisipag-ani kung hindi kayo manghihimagod. Sa tagal po ng panahon, hindi pa na panahon ng panahon. Sa tagal po ng panahon ng paglilingkod namin sa Diyos. Maraming problema at pagsubok. Pero hindi ko kami nanghihimagod sa paggawa ng mabuti. At naranasan ko sa takdang panahon, ako'y ubahin nga ngayon yung bahay namin. Wow! 3 kwarto, tagi-tagi sa kami ng anak ko. Pagka medyo galit sa akin ang asawa ko, ihiwalay ako ng kwarto. Doon ako sa kwarto nito. At, wow! Hallelujah! At balak pa ako papuntahin ng Canada. Bahala ka pag pumunta ko. Hindi, siguro hindi na. Dito na lang. Sino gusto ko pumunta ako ng Canada? O, sama-sama tayo dito. Taas lang kamay, makasama niyo pa ako. O, gusto niyo akong paalisin dito. Punta na akong Canada. Di ba, malungkot naman kung hindi na siguro. Lord, ano na ako? Senior na ako. Ano po gagawin ko doon, di ba? Malamig pa doon. Dito na lang tayo, magsama-sama magpuri, magpasalamat sa Diyos. Sapagkat, pag kayo patuloy nagpapasalamat, nagpupuri, blessing niya. Hallelujah. Ilang taon, 1980s hanggang 2020 na hindi ako nagpirmi ng trabaho. Yung di ako nagtrabaho na napirmi niya sa isang pabrika, no? Drive lang ako. Pero tingnan nyo, nakapagtapos ang lahat ng mga anak. Isa kong kauwi lang, galing Taiwan, yung binat yung asawa na yun. Isa na lang, bunso, wala pa. Babae. Tatatapos na pag-aaral. Wala na pong pinag-aaral. Kaya, ano pang gagawin natin? Tapos, di ba? Sinasabi mo, maglingkod na lang tayo. Tama. Kaya, ang Diyos na magpapaswelda, magpapakain sa atin. Napakabuti po ng Diyos. Huwag po kayo manginawang mga nanay, mga lola. Mag-invite niyo pa yung mga apo, mga anak ninyo, mga kalapit-bahay niyo. Sabihin niyo doon, pumunta tayo ka Traffic Family. Napakasarap makinig doon, magpuri sa isang buhay na Diyos. Mararanasan niyo ang buhay na walang hanggan. Oh, hallelujah. Rabababasika, labakanda raw. Oh, pagtatawanan yan, ha? Sapagkat yung pananalita ng batbang wika, ito po yung wika na makalangit na salita. Amen, sister. Hallelujah. Kailangan ninyo lahat to. O sino-sino ang nagnanais na mabautismo ng banal na espiritu? Mga bata, mga nanay. Taas ang kamay. Sino? Taas ang kamay. Tumayo kayo. Hura bababasika. O, bakit ba mga pastor? Nakakita ako. Nakakatuwa ko, no? Pero ang Diyos po'y nakatingin sa iyo. Sa inyong mga puso. Kaya bagamat maliliit ang inyong mga puso, malaki ang pag kayo nabautismo ng banal na espiritu. At ako'y nakakita ng bata, ganito ka lang, hindi, tayo ka liga. Tayo ka, dito. Ano pangalan mo? Rosa. Mahayo po kami sa Baguio, kasama po yung bata, yung anak niya. Kahit, malaki pa nga ito eh. Nag-speaking tongues. Oh, gusto mo nun? Maranasin yung sinasabi ko, Rabashika, Rabakanda, Lalasika, Rabaki, Rabakanda. Huwag niyo pagkatawa na mga bata, sapagkat yung direct yung pananalangin sa Diyos, sa third heaven po nakakabot yun. Third heaven, second heaven, first heaven. 3 bahagi ang langit.
Brad, sister. Yung mga bata, hindi nyo pa alam yan. Pero may time ang Diyos sa inyo na kayo mabautismo ng banal na Espiritu. O, sige. Sister, music tayo. Isang po natin, i-apply natin. Faith is enough, and faith is a fact. Amen. Mataas na tayo mga bata, kayo po lahat, yung wala pang bautismo ng banal na Espiritu with evidence, with speaking of tongues, taas ang kamay kayo, Sister Lara, Sister Jane, Sister Mylene. Taas po, tayo po kayo lahat. Hindi pa po tayo tapos ha. Magsasalita pa yung pastor natin. Ito po yung introduction lang. Sige. Taas ang kamay, pikit ang mata. Oh, hallelujah sa Holy Spirit. Yes, taas ang kamay, taas. Hallelujah, robasi karabakya. Oh, rashika, nababasa panggalayway. Oh, Elohim. Taas ang kamay, pikit ang mata. Bakit kakapansin anak ko mas mining makalago? Come, Holy Spirit, come. Come, Holy Spirit, come. Come and fill us now. For you are welcome in this place. Show your mercy and your grace. Come and fill us, Holy Spirit, come. Baruch haba, Baruch haba, Ruach Elohim. Baruch haba, Baruch haba, welcome Spirit of God. O yung mga kabataan, kayo dyan nakilera kayong apat. Huwag kayong matakot yan. Manatili lang po kayo nakatayo. Sige, dito. Dito kayo dyan. Dito kayo. Dito, marap kayo sa akin, diba? Ito yung tinawag ko kanina. Shika. Marap kayo sa akin, marap kayo dito. Pamila kayo dito. Si Mumay. Yung mga, alika, alalayan mo sila. I-assist mo sila. Lumapit sa konti. Dito. Ora, shika. Taas ang kamay, taas. Ora pa, shika. Pikit ang mata, pikit. Magsimula kayo magsalita ng Hallelujah. Hallelujah. Lahat po kayo, lahat po. Magsalita po kayo ng Hallelujah. 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 Sige po, continuous. Pikit ang mata, Hallelujah. Roba, shika, rabakanda, rashika. Hallelujah. 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 Ora pa, shika, rabakanda. Hallelujah. Be filled. Be filled with the Holy Spirit of God. Be filled. Be filled with the Holy Spirit of God. Be filled. Asa kamay? Dalawang kamay. Sige, huwag mata. Oh, Rabashika. Sabi mo, Hallelujah, Hallelujah. 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 Rabashika, Rabashika. Be filled with the Holy Spirit of God. Be filled with the Holy Spirit of God. Huwag ka matakot. Oh, Holy Spirit. Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit of God. Oh, Rabashika, Rabakanda, Rashika. Pigit mo. Hallelujah. Oh, Rabashika. Rabashika. Hallelujah. Holy Spirit, be filled.
Hallelujah. Sabi mo, Banal na Espiritu, nais ko na maranasan ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Basta. Ibalik na kayo sa upuan. Praise God. Praise God. Holy Spirit, come and fill us now. For you are welcome in this place. Show your mercy and your grace. Come and fill us, Holy Spirit, come. Baruch haba, Baruch haba, welcome Spirit of God. Baruch haba, Baruch haba, what Elohim. Baruch haba, Baruch haba, welcome Spirit of God. Welcome Spirit of God. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Pinapractice po natin ang langit dito sa lupa. Bawat pagtitipon po natin, we are practicing heaven here on earth. Praise God. Ang sabi nung mag-confrontation ng Diyos at si Adan, babalikan ko lang yung sinabi ng ating brother dito. Nang sila po ay magtago sa halamanan, pagkatapos na sila sumuway, sila po ay hinanap ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, nasaan ka, lalaki? Nasaan ka, babae? Ang sabi po nung mag-asawa, kami nagtatago sapagkat kami ay hubad. Ang sabi ng Diyos, sino ang nagsabing kayo ay hubad? Kinain ba ninyo ang punong kahoy, ang bungang kahoy ng pagkakilala ng masama at mabuti? Ang sabi ng lalaki, ang sagot po ni Adan ay, dahil sa babae na ibinigay mo sa akin. At ang sabi naman ng babae, dahil sa ahas, ako ay kanyang tinukso. Ano po ang makikita natin sa pangyayaring ito? Ang tao po ay hindi marunong magsisi. Hindi po kalikasan ng tao ang magsisi. Kaya yung pong pagsisisi, ang Diyos din po ang nagbibigay. Repentance is a gift. Regalo rin po yan ng Diyos sa tao. Roon po sa Genesis 6, mababasa po noon na, at ang Diyos ay nagsisi kung bakit nilikha pa niya ang tao. Imaginin po ninyo yun. Diyos po yun, ha? At nagsisi ang Diyos at nilikha pa niya ang tao. Dahil ang tao raw po ay sobra ng sama. Sa panahon po yun ni Noe. Kaya po ibinagsak yung judgment. Yung galit ng Diyos ay ibinagsak dahil ang tao nga po ay napakasama. Masama po ang haka ng puso ng tao. Nung pa pong panahon ni Noe yun, libu-libong taon na po ang nakakaraan. Bago pa pong nauuso ang tao. Dahil nga po ron sa pagsuway na nangyari sa halaman ng Eden. Hanggang sa ating panahon,
2 taong gulang pa lamang, 3 years old pa lamang, mayroon pong bata sa amin na apo ko po yun. Napakatigas po ng ulo. Mayroon po tayong kalikasan ni Adan na rebelde. Rebellious po ang tao. Kanino siya nagrebelde? Sa Diyos. Masuwayin po ang tao. Matigas po ang ulo ng tao. Kaya ang sabi ng Diyos, ang Diyos ay nagsisi kung bakit nilikha pa niya ang tao. Kaya ito ay ginunaw niya. Ginunaw po niya ang mundo. Ang sanlibutan ito, ginunaw niya sa pamamagitan ng baha. Sa panahon po yun ni Noe. Kaya lahat ng bagay, lahat po ng may buhay ay namatay. Pero mayroon pong naligtas, yung pong sumakay sa daong, sa barko. Si Noe, yung kanyang asawa, yung kanyang 3 anak at yung kanyang 3 manugang. 8 tao po lamang ang naligtas. Yun lamang sumakay sa daong. At yung pong pinagpares-pares ng mga hayop na i-preserve sangayon sa utos ng Diyos. At pagkatapos po ng 5 months, 5 buwan po, tinuyo po uli ang lupa at si Noe po ay bumalik sa normal na pamumuhay. At ang unang ginawa ni Noe, inutos sangayon sa utos ng Diyos, siya ay naghandog. Ano ang inihandog? Yung pong mga hayop na natira na kanyang na-preserve sa daong, ito po ay kanyang sinunog, burnt offering. At ito po ay naging mabawang samyo sa harapan ng Diyos. At lugod na lugod po ang Diyos. At ang sabi ng Diyos, naglagay siya ng baghari sa alapaap. Ang sabi niya, ilalagay ko ang aking bahaghari sa alapaap. Tanda ng aking walang hanggang paikipagtipan sa iyo, kay Noe, sa tao, at sa akin, na ang mundo ay hindi nagugunawin sa pamamagitan ng baha, kung hindi ang mundo ay gugunawin na sa pamamagitan ng apoy. Alam ni Tatay dito. Yun na po ang susunod na judgment. Lahat po ng bansa ay may bomba, mayroon pong armas na pandigma. Weapon of mass destruction. Ang isang bomba atomika makagugunaw po ng isang siyudad. Ganun po kalalakas. Ang digmaan po ngayon ay computer na. Pipindutin na lamang. Kaya any moment, pag po pinakawalan ng lahat ng mga missile, mga bomba, mga atomic bomb, ang lupa po ito ay gugunawin sa pagitan ng apoy. Pero hindi po yun ang aking topic. Ang akin pong topic, ang pagsisisi po ay regalo ng Diyos. Paano tayo pagsisisihin ng Diyos? Ang sabi sa Romans chapter 2, it is the goodness of God that will lead us to repentance. Ano po ba yung goodness of God? Ang kabutihan ng Diyos ang aakay sa atin sa pagsisisi. Ano po ba yung kabutihan ng Diyos? Ang kanyang anak na si Jesus. Ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang anak na si Jesus, nagkatawang tao. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus, nagkatawang tao. At sa lahat ng tao na nilalang, siya po lamang yung tanging tao na hindi nagkasala. Hindi po siya nagkasala. Kaya ang tawag po sa kanya ay one perfect sacrifice. Pag-aalay na sagrado. Pag-aanay na perpekto. One perfect sacrifice. Yun po yung sabi sa John chapter 3 verse 16. And that one perfect sacrifice is for God so loved the world. For God so loved the world. Sapagkat gayon na lamang. Mayroon pong diin. Mayroon pong emphasis. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, sa sanlibutan, upang ang sinuman sa Kanya sumampalataya, huwag nang mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam ba ninyo kung bakit tayo nagsisisi na? Alam ba ninyo kung bakit tayo nakapagsisisi na? Dahil po sa pag-ibig ng Diyos. Ano po ba ang pag-ibig ng Diyos? Si Jesus, walang kasalanan, naging kasalanan. Imagine po ninyo yun. Who knew no sin, became, siya naging kasalanan.
Siya po ang naging pambayad. Siya po ang naging pantubos. Tayo po ang dapat mapako sa krus. Dahil ang kabayaran po ng kasalanan, kamatayan. Si Jesus po ay namatay, pero hindi po dahil siya ay nagkasala. Siya po ay namatay dahil ang nasa puso niya, ang nasa isip niya, ikaw at ako na narito sa gabing ito. At lahat ng tao na ipanganganak pa, yun ang nasa puso niya, yun ang nasa isipan niya. His motivation is love, dahil sa pag-ibig. Yun po ang motivation ni Jesus. Yun po ang motivation, yun po ang puso ng Diyos. Iniibig ng Diyos ang lahat ng tao. Ayaw ng Diyos na ang sino man ay mapahamak. Ayaw po niya. Ano po ba yung pagkapahamak? Ang pagkapahamak po, yung pong pagkahiwalay sa Diyos. Kapag po ang tao ay nahiwalay sa Diyos, praise God. Yun yung sinasabi ni Brother Bito, yung pong eternal death. Yun po yung pagkapahamak. Yung kapag ikaw ay namatay at wala si Jesus sa puso mo bilang Panginoon sa rin, tagapagligtas. Kahit ikaw ay relihiyoso, kahit ikaw ay relihiyosa, hindi yun ang basis pagpunta sa langit. Ang pagpunta sa langit ay ang pag-ibig ng Diyos. Walang kayang tao na maligtas. Wala tayong kakayang iligtas ang ating mga sarili. Wala. Ito po ay regalo ng Diyos. Ito po ay pag-ibig ng Diyos. Yung pwesto mo, kinuha niya. Yung pwesto ni Jesus, ibinigay sa iyo. Ano ba yung pwesto mo? Ikaw ay nasa ilalim ng kaparusahan. Ikaw ay nasa ilalim ng galit ng Diyos. Pero kinuha po niya yun. Kaya yung galit ng Diyos napunta sa katawan ni Jesus. Yung sumpa sa iyo, napunta sa katawan ni Jesus. Yung parusa para sa iyo, napunta sa katawan ni Jesus. Yun po yung communion natin kanina. Siya'y pinarusahan. Siya'y pinatay. Dahil pinakaiibig ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng kanyang anak na siya. Praise God. At ano po ba yung pwesto niya na ibinigay sa iyo? Si Jesus ay banal. At dahil ikaw ay sumampalataya kay Jesus, ikaw ay pinaging banal. Si Jesus ay matuwid. At dahil tinanggap mo si Jesus, ikaw ay matuwid. Si Jesus ay anak ng Diyos. Ikaw ngayon, anak ng Diyos na rin. Nagkaroon po ng pagpapalitan. Parang sinasabi ni tulad ng sinabi ni Rebecca, na nanay ni Jacob, mapa sa akin ang sumpa, mapa sa iyo ang pagpapala. He put his feet into your shoes. Yung pwesto niya, pinwestuhan niya, upang ikay mapawalang sala, upang ikay magkamit ng buhay na walang hanggan. Praise the Lord! Hallelujah! Sigurado, ang iyong pangalan nasulat sa aklat ng buhay. Whosoever believeth on Him, ang sino mang sumampalataya kay Jesus, hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon na ng buhay na walang hanggan. Praise God. Hallelujah! Hindi po ba kayo magdidiwang? Magdiwang po kayo. Magdiwang po tayo. Sabihin mo, salamat sa iyo. Panginoong Jesus, ang iyong buhay na ialay mo bilang pambayad, bilang pantubos sa aking mga kasalanan. Ako ngayon naging anak ng Diyos. Ganun po ang nangyari. Ako ngayon may buhay na walang hanggan. Yun po yung wisdom na dinadala namin sa inyo. Ngayon ay may karoon kang tiyaka. Masasabi mo na pag ikay namatay, sa langit ka mapupunta. Pero hindi ninyo alam, ngayon lang itong ninyo alam. Kaya nga ang tawag po rito ay mabuting balita. Buhay ka pa, tiyak mo na napalangit ka. Yun po ang wisdom. Pero kapag wala kang karunungan, ikaw ay mangmang. Kapag ikay namatay, ipagdadasal ka. May paapat na po.
may pa-30, may pa-siyam na po, may pag-120. 20 taon na may palasal sa cemetery. Walang katiyakan. Hindi po ba? Walang katiyakan. Pero dito, buhay ka pa, tiyakin mo na. Sabihin mo nga, sumunod ka sa akin panalangin, Panginoong Hesus, ako'y sumasampalataya. Ikaw ay namatay para sa akin. Ako'y sumasampalataya na ikaw ay sinugo ng Diyos mula sa araw na ito. Ikaw na ang aking Panginoon. Ikaw na ang aking tagapagligtas. Ang aking pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Praise the Lord! Hallelujah! May naporobitso po kayo. Ano po? Alam po ba niyo yung salitang porobitso? May napakinabang ka. At ang napakinabang mo, higit pa po sa kayamanan. Higit pa po sa pilak at ginto. Ito po ang pinakamalaking pagpapala na iyong maa-avail. You can avail the goodness of the Lord. Today, by hearing the good news na ibinabalita namin sa inyo, ipinagsisigawan namin sa inyo, dahil kay Jesus, may buhay na walang hanggan. Praise God. Hallelujah. Wala ka na sa ilalim ng hatol. Wala na sa ilalim ng kondemnasyon. Wala na. Yung sumpa, dahil sa kasalanan, pinawalang sala ka na. Ang nasa iyo na ngayon ay pagpapala. Ang nasa iyo na ngayon ay biyaya. Ang nasa iyo na ngayon ay pabor. Awa, habag ng Diyos na nasa atin. His mercies, His grace, His mercies, ang kanyang kagandahang loob, nasa sa atin na. Kaya ang Diyos kakampi na natin. Hindi na natin kaaway ang Diyos, kabati na natin ang Diyos. Bakit? Dahil sa kanyang anak na si Jesus ang nag-iisang tagapamagitan sa Diyos na banal at sa taong makasalanan. Kaya hindi na po tayo makasalanan. Sabihin mo, hindi na ako makasalanan. Ako'y banal. Ako'y matuwid. Dahil kay Jesus. May nakuha po ba kayo? Amen. Mula ngayon, ang sasabihin mo na, ako'y banal, ako'y matuwid. Wala ka na sa ilalim ng kahatulan. Ang galit ng Diyos sa iyo ay napalitan na ng biyaya at habag ng Diyos. Kaya nga po, ang mata ng Diyos ay nakatingin sa kanyang mga anak. Nakatingin sa mga matuwid. Sino po ba yung matuwid? Yung pong naniniwala kay Jesus, yung po ang mga matuwid. Yung pong naniniwalang may Diyos, yung po ang mga matuwid. The moment you believe God, you are righteous. Because the righteousness of God is Jesus Christ. Ang ganda, ano po? Di po ba napakaganda? Praise God. Hindi po, wala pong reliyon na makapag-o-offer ng buhay na walang hanggan. Huwag po kayong maniniwala na kapag kayo naging member ng isang iglesia, papunta na kayong langit. Hindi po. Si Jesus po lamang ang nag-iisang tagapagligtas. Palapakan nga po ninyo ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Regalo ng Diyos ang pagsisisi. At ano ang strategy ng Diyos para tayo ay magsisi? Kabutihan ng Diyos. Kagandahang loob ng Diyos. Na nang tayo makasalanan pa, si Jesus ay namatay. While we were yet sinner, Christ died for us. Ang ganda, di ba? Napakaganda po, di ba? Kaya kapag ito'y naintindihan ng tao, walang tatanggi. Kaya kayo pong regular attender rito, ibalita po ninyo sa inyong mga kamag-anak. Mayroon na kayong obligasyon ngayon. Ano ang inyong obligasyon? Ibalita ninyo. Si Jesus ang tagapagligtas. Ngayon ay mayroon na kayong obligasyon.
mayroon na kayong pananagutan. Yung kaligtasang tinanggap ninyo, obligasyon ninyo na ibalita. Ibalita ninyo, si Jesus pala ang tagapagligtas. Hindi pala ang Iglesia ni Cristo. Ang tagapagligtas pala ay yung nagsabing, ako ang daan, ako ang buhay, ako ang katotohanan. Sino po yun? Sino yun? Jesus! Yun. Yun ang ibabalitan. Si Jesus ang daan. Ang kaligtasan. Yun po ang assignment ninyo. Sa isang linggo, magdala kayo ng isang kamag-anak. Kaya po ba ninyo yun? Sabihin mo sa iyong kalapit, sa isang linggo, magdala ka ng kamag-anak. Huwag kang magpupunta rito nang wala kang dalang kamag-anak. O, hindi yata kayo seryoso. Sabihin mo ulit, huwag kang babalik rito nang wala kang akay na kaibigan. Wala yata kayong kamag-anak, di kaibigan. O wala pa rin bang kaibigan? Sige, ulit. Sa isang linggo, huwag kang babalik nang wala kang akay na kapitbahay. O kagalit pa ba yung kapitbahay? Kagalit pa ba yung kapitbahay niyo? Kagalit pa rin. Mas magandang dalhin yung kagalit. Magkakasundo kayo. Magkakasundo kayo. At bahala po si Cheche. Siya po yung magpapakain ng champuradong may gata. Pagtulong-tulungan po natin ang Sitio Bayabas. Sitio Ibabaw pala. Pagtulong-tulungan po natin ang Sitio Ibabaw. Bangkaliliit kaya nito isang ikot lamang. Si Nanay Kati lamang ang humahayo nito, tinan niyo. Pero linggo-linggo kayo ang nakikita ko. Palitan naman ninyo ang mga mukha ninyo. Memorize ko na po ang mga mukha ninyo, maski ako nakapikit. Alam ko na kung sino yung mga dumadalo rito. Pero subukan nyo magdala ng bagong mukha, magkakatuwa po kami mga narito. Iba po yung galak. Naku, si Cheche lalo. Bakain, magpakain ng baka, nilagang baka. Pag may nadala kayo rito isa, praise God. Hallelujah. Napakasaya po natin rito. Olen, Arnel, magdala kayo. Napaisip ng putahe. Magdala kayo. Ang sabi ng Biblia, compel. Pilitin ninyo sila. Nung maganda, yung parable sa for gospel, di ba naganda? Ng malaking handaan, ang daming pagkain. Anyayahan ninyo ang mga tao. Pero ang sabi, ako'y ikakasal. Ako'y mag-aalaga ng baka. Ako'y magpapastol. Ako'y maglilinis ng bahay. Ang daming dahilan. Walang nadala kahit isa. Pero ang sabi, anyayahan ninyo yung mga bulag. Anyayahan niyo yung mga pingkaw. Anyayahan niyo yung mga bingi. Anyayahan niyo yung mga dukha. Napuno po yung lugar. Kaya ang anyayahan po ninyo yung mga ganun. Yung mga mahihirap. Yung mga may sakit. Yung po ang dalhin ninyo. At si Brother Bidoy po, marami pong patutumbahin rito. Yung po ang dalhin ninyo, may mga sakit. Yung pong may mga utang, dalhin ninyo rito. Hindi ko po babayaran ka ng utang. Tuturuan po natin silang humingi ng pambayad ng utang sa Diyos. Naniniwala po ba kayo ron? Tuturuan natin silang humingi sa Diyos na nagbibigay ng pambayad ng utang. Yung pong mga siraang buhay na ang anak ay adik. Kaysa matokhang, dalhin na po ninyo rito. Seryoso po ako. Gusto po ba nyo maging malakas ang gawain sa lugar na ito? Magtulungan po tayo. Magtulungan po tayo. Para po hindi tayo magkasawaan. Para yung mga mukha. Sa isang pamilya, pagka po iisa ang anak, si Jenny isa ang anak, nayayamot na kayo sa'yo, iyan naman. Pero kung hindi magkakabagong anak, ang saya niyan. Magdidiwang yan yung kanyang asawa. Pag mayroong bagong membro sa pamilya, palagay ko magpapapungot ng pispan yan. At pakakainin lahat ng kapitbahay dahil nagkaroon ng bagong membro ng pamilya. Ganun din po rito. Kapag nagkaroon rito ng bagong membro ng pamilya, praise God, Cheche, magpapapatay tayo ng baboy. Magdidiwang tayo.
magkakatuwa tayo, magkakagalak tayo. Kasi patay na buhay. Patay na. Para po yung sa prodigal son. Pag may dala kayo rito na isang prodigal son na naligaw ng landas at na-restore, sayawan po tayo rito. Magsasayo po tayo sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Kaya yun po yung assignment ninyo. Huwag kayong babalik rito na walang akay na isang kaibigan, kamag-anak, kapitbahay. At pag wala pa kayong nakita yung mga pulubi, dalhin nyo rito. Yung mga bulag, dalhin nyo. Yung mga wala ng pag-asa, yung ibig sabihin. Yung mga hopelessness na. At yun po, magkakaroon ng pag-asa. Marirestore po ang kanilang pagkatao. May ipanganganak na bagong membro. Ang biyaya ng Diyos, Sitio Ibabaw, Teresa Rizal, may ipanganganak na bagong membro. Kaya sa isang linggo, mula ngayon pong gabi, manalangin na po kayo. Yun po yung ating unang gagawin. Ipanalangin po ninyo yung taong inyong yayayain. Mula ngayon linggo hanggang sa linggo. For 7 days, ipag-pray po ninyo. Kailan nyo ipag-pray? Sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Yun po ang assignment ninyo. Pwede ko po ba kayo bigyan ng assignment? Isulat po ninyo yung pangalan ng inyong aakayin. At inyo pong ipanalangin. Ito mga bata. At hindi matatanda. Mag-akay kayo ng isa. Baka naman pati kayo nawala na at wala kayo madala. Hindi na kayo bumitaw. Pasiglahin po natin ang gawain ito. Kaya napakaliit po nitong lugar na ito. Napakaliit po nito. At pangarapan natin na magkaroon ng gusali ang biyaya ng Diyos. Sitio Bayabas. Pinagkatawa ko lang kayo. Alam ko po yung Sitio Ibabaw. Mangingibabaw po tayo sa lugar na ito. Kapag po ginawa natin ang ipinagagawa ng Diyos. Praise God. Wag po, ang gawin po natin, ipanalangin po natin ang lahat ng mga tao sa lugar na ito ay maligtas at huwag mapahamak. Yung pong mga lasinggero, batakin ninyo. Nawala yata si Nanay Kati. Ayun pala. Siya po yung kaisa-isang evangelist natin rito. Siya po yung matyagang humahayo. Kaya, hindi na po kayo kakaunin dapat ni Nanay Kati. Kayo na po ang mga ngaon. Pagpahingahin naman po ninyo si Nanay Kati. Magtulong-tulong tayo na batakin natin sila. Sila po ay nasa kumunoy. Babatakin natin sila. Naintindihan na po ba niyo ako? Batakin po natin. Ibalita natin sa kanila. Itong napakagandang balitang ito. Ang tawag po rito ay mabuting balita ng kaligtasan. Kaya ito po'y masayang balita. Kaya ito po'y good news! Yun ang dala-dala mo. Good news! Hindi po bad news. Good news. Kaya wag po ninyong ikahihiya. Ipagmalaki po ninyo. Taas noo, Pilipino. Bakit ka taas noo? Dahil ang dala-dala mo, mabuting balita. Hello! Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, tumayo po ang lahat. Tatawagin ko po yung mahal kong biyanan para po sa closing prayer. Si Mama. Praise God. Pagka-awit po ng isa, ay closing prayer para po sa ating pagkatapos. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos na aming Ama, sa kapangyarihan ng pangalan na yung bugtong na anak na si Jesus na aming Panginoon, na aming tagapagligtas, na aming dakilang manggagamot. Maraming po salamat sa gabi ito sa bawat mensahe kapayagan na aming narinig. Salamat po o Diyos na tunay na ligtas kami hindi sa aming mga sariling gawa, kundi dahil sa masaganang biyaya mo na tinanggap namin ang iyong anak, ang aming Panginoong Hesus. Kaya kami nagkaroon ng buhay na walang hanggan at tinawag ang bawat isa sa amin na mga anak ng Diyos.
Kaya nga sa gabing ito, marami pong salamat, Ama, sa iyo, sa bawat salita na nagbubuhat sa iyo sa pamamagitan ng iyong lingkod na iyong itinatayo. Salamat din sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na patuloy gumagawa sa aming buhay, sa aming kalagitnaan. Panginoon, pagpalain mo ang aming mga kapatid na ito sa lugar na ito ng Sitio Ibabaw. Muli mo silang akayin sa isang linggo, Panginoon, sa lugar na ito, upang mapuno sila ng iyong mga salita. Sapagkat ito lamang ang kaligtasan, Panginoon, ang salita na patuloy naririnig ng bawat isa sa amin, na nilalagay mo sa aming mga espiritu ang iyong mga salita, at ito ang aming patuloy na ipabuhay, lakaran namin sa pamamagitan ng pananampalataya, kapagkat tanging salita mo lamang ang siyang nagbibigay sa amin ng buhay. Kapagkat ang aming Panginoong Diyos, ang salita ng Diyos. Yes, siya ang daan, ang buhay, ang katotohanan. Walang ibang pangalan sa silong ng langit, sa ibabaw ng daigdig nito, kundi ang tanging pangalan lamang ng Panginoong Isus. Kaya nga, Ama, salamat sa iyo sa gabing ito. Pagpalain mo ang maliliit na mga batang ito hanggang sa mga katanda-tandaan. Patuloy, Ama, dumaloy sa kalagitnaan namin ang kapangyarihan ng pagpapagaling sa gabing ito. O, salamat o Diyos sa mga kalakasan, lalo na sa mga kapatid namin na ito, na mga senior, Panginoon. Patuloy na maglingas, mag-alab sila sa pagtungo sa lugar na ito upang patuloy na maranasan nila ang presensya mo. Kaya nga sa iyo namin binabalik ang papuri, pagluwalhati, pagdakila sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.